Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa naman pong edisyon ng ating kwentuhan at sa episode natin ngayon ay ipinagdiriwang natin ngayon ng ika-120 anibersaryo ng ating sintang paaralan, ang Polytechnic University of the Philippines. Yay! Taong 1904 nang magsimula po ang PUP bilang Manila Business School kung saan nag-o-offer ito ng mga courses para makapasok sa opisina, yung mga usual na office staff, usual na in-offer dati nung nag-start ang PUP as Manila Business School. And the 1950s, nang maging Philippine College of Commerce ang pangalan na. From MBS, naging Philippine School of Commerce, tapos naging Philippine College of Commerce. And noong 1978, pinalitan ulit ang pangalan ng PCC at yan ang kasalukuyang PUP. And for the past 12 decades, marami nang na-produce ang PUP na mga mahuhusay na profesional sa iba't ibang larangan. And sa episode natin ngayon ay may mga kasama tayong PUP yan. May makakasama tayong PUP yan na magkukwento rin ng kanyang journey sa sintang paaralan during her stay sa PUP. Kung ano yung mga napagdaanan niya from start nung nag-take siya ng PUPSET hanggang makatapos siya ng college. Kung ano na yung kanyang kasalukuyang estado ngayon sa buhay. So with that, simulan na natin and let's all welcome Miss Monica Ramirez Valera. Hi ate! Welcome to the show! Hi! Magandang hapon sa'yo, Gab. Hi, It's ate. been a while. Yes, it's been a while, ate. Tsaka alam mo, first time na lumabas ang Kwentuhang Random sa Puno, 3 years ago. Ikaw rin ang una kong guest. Totoo ba? Oo, ate. Oo, nga. At tsaka yun. Como kasi nawala tayo ng nawala ako sa Facebook ng ilang buwan dahil sa anyway, ibang storya yun. Ibang storya na yun. So, ito, puntahan na natin. Ate, ano yung nag-push sa'yo para pumasok ka sa PUP? Bakit PUP yung naging choice mo para pumasok ng kolehiyo? Okay. So, syempre una, financial capacity. Yeah. At that time, nung college ako, this was 2001. I took a public ad 2001, then I graduated 2005. So many years ago. Eh di, syempre, yung nanay ko kasi, hindi siya, dahil siya yung homemaker namin, yung mga businesses lang niya, mga nagnenegosyo siya ng lobo, ganyan. For a time na nag-work siya sa government, pero, di ba, nagkaroon ng palitan ng Pangulo noong 2001. If they can still remember from President Erap, naging Gloria, 'di ba? So, 'yun, naapektuhan siya doon as a government employee. So, in short, yung stability ng income. So, at that time din, yung father ko, driver, and magsasaka siya, di rin stable. So, 'yun yung unang reason. Pangalawa, yung mother ko ay graduate ng PCC. Yan. She took up, commerce, major in accounting management. Parang ganun yung course at that time. Nung mga time ng Mendiola Massacre, ganyan, another story din yun. Nandun siya. As in, isa siya sa mga maswerteng nakaano. So, mulat siya sa kultura ng PCC/PUP. Sabi niya, ba't hindi, magka-college na ako, mag-take ka sa UP and then mag-take ka sa PUP. So, I did. Nung lumabas yung resulta ng UPSET, hindi ako pumasa sa Diliman, pero qualified yung average ko sa Baguio or Pampanga. Pero, nung lumabas yung result ng PUP, day 1 ako. Diba, ewan ko kung anong eksena ngayon, but at that time, depende sa taas ng average mo kung anong araw ka mag-e-enroll. And yung first day of enrollment, doon ako qualified mag-enroll. So, yun. Oh, naman. First day kagad ang enrollment. So, ito naman yung akin. Nung nag-take ako Sabi ko,
yung ano ko yung ganap ko Oh, sige, di ba may ano yun? sige, announce ko muna sa website. Wag na. Wag Wag na, wag na. na, wag na. Hindi na po tayo ganun, baka tumaas ang expectation ng mga tao. So, Ikaw ito, ba? Paano ka napunta sa sa PUP? si mama rin yung naka-ano sa akin na pumasok ako sa PUP. Kasi yung mga relatives ko ay graduate din ng PUP. Doon yung isang kapatid pa ng lolo ko, yung mga anak niya, graduate ng PUP sa Bataan. So, dahil kailangan pang magkaroon ng isa pang dagdag na graduate from PUP sa Mm. pamilya sa angkan namin. So, sige, I will grab that opportunity. Parang naging challenge Wow. sa akin that time nung high school ako. Wala na akong ibang pinasok na school kundi PUP lang na in-applyan. Though may mga magagandang school sana pero of course iniisip ko rin yung magiging gastos ng nanay ko. So ayun, Mm. actually muntik pa ako na hindi makapasok ng PUP dahil nung time na nung third grading namin, nung high school ako, bumaba yung grades ko. Kasi Anong taon ito? Anong taon? that was 2014, graduating na ako ng high school noon. Yung favorite kong subject that time, which is yung Araling Panlipunan, yung grade ko ng second grading, 85 siya that time. Ang laki ng Mhm. binagsak niya, naging 80 na lang. So doon ako medyo kinabahan. And at that time, active ako sa parish namin as member of the parish youth ministry to prioritize things. At iniwan ko muna. Di muna ako nagsiserve sa simbahan. Ayun, nag-focus ako hanggang sa ipasa ko lahat ng subjects ko nung fourth grading. Awa ng Diyos, yung average ko nung high school was 82.75. Ayun din, nung time na nag-abang naman ako ng PUPSET, yung result, mga March yun, nagre-rehearse na kami for graduation nun. And talagang, hindi, gabi pa lang, before yung rehearsal namin kinabukasan. Masayang-masaya ako na nakita ko yung pangalan ko sa listahan. So, Ah. ayun. And of course, mamalungkot din ako at the same time kasi yung iba ko mga kaklase during that time ng high school na gustong pumasok din ng PUP, hindi sila nakapasa. So, Mhm. yung iba nag-enroll sa ibang state university, yung iba nag-college sa mga private colleges. So ayun, basta after kong graduate ng high school, super excited na ng pamilya namin. As in from lolo at lola, mga tito at tita, mga pinsan, everyone is excited for me to enter college. Kasi sa aming Oh, magpipinsan, parang ako yung una na makakapasok ng college. Even kahit nung enrollment ko, nakatutok sila sa akin. Yung tipong, nice. kumusta na kayo dyan? May pagkain ka ba? O, anong oras kayo? Nasaan na kayo? Ganyan-ganyan. So, ina-update ko sila from time to time and join ko yung kasama ko during the enrollment. Actually, naalala ko pa nga to nung time na pabalik na ako ng Batangas from PUP since bakasyon at that time. So, yung sapatos ng lolo ko. And yung sapatos na yun, inalagaan niya for 30 years. Nasa Saudi pa siya nung binili niya yung sapatos na yun. And nung pasakay na kami ng bus, pabalik ng Mhm. Batangas, yung tipong sasampa na ako sa bus, doon pa natanggal yung swelas ng sapatos. Oh, Nagsus pa naman yun natin, ang ganda. Balat pa. bakit yung mga mga hindi masyado nagagamit kaya nababakbak, ganun ba yun? Pwede. Ang ano lang is yung swelas talaga yung magandang, ano niya, magandang sapatos. Unfortunately, yun nga, natanggal yung swelas. Kasi babalik pa ako ng Monday. Friday kasi nakaschedule yung yung enrollment ko that time. Mga April yun, 2014. And doon Mhm. ko unang beses na langhap ang halimuyak ng Ilog Pasig na amoy imburnal pag tag-araw at amoy aquarium naman pag tag-ulan. Sanay Ayun. ka kasi sa mga fresh air ng Oo. Batangas no? Ah, ah. First time ko makalanghap ng tubig sa Pasig River. Tapos ayun, balik kami Monday. Ayun na, doon ko na na-experience yung talagang pila ulit pila. Na yung tipong dumating kami ng PUP ng Chewin po mga 9:30 ng umaga. Tapos yung dulo ng pila nandun na sa 6th floor sa East Wing. Tapos inabot pa siguro magsi 6 o'clock na ng gabi. Kasi yung tipong nandun ka sa baba, makikita mo pa yung cashier, kumakain pa ng ice cream, kaya hindi gumagalaw yung pila. Ay, nako. Mhm. Ikaw naman ate, kumusta naman yung enrollment phase mo? Yung enrollment Ano journey mo? eh, well, yung super first and day, kasi nga, como first day kami,
At tanda ko yan kasi second floor dati yung I'm set on taking up pol sci. Tapos sabi ko, saan kaya yung pol sci? Sabi, second floor. Tapos sa second floor, parang mga siguro 9 or 10 ng umaga, nandun na kami. Yung pila ng accountancy na nasa sixth floor at that time, umabot na sa second floor yung mga mag-enroll. So, ganun kadami. Kasi di ba sikat yung PUP sa accountancy course. So, ganun na kadami ang accounting students na gustong mag-enroll sa day one. Pero hindi ko pinansin yun. Pero kasi nga, hindi ko naman planong mag-accounting. Pagdating ko dun sa dean's office, yung dean, si Professor Sanjay Claudio, ano pa lang namin siya, chairperson. Siyang chairperson ng public ad. Sabi niya, alam mo kung magpo-pol-sci ka, ba't hindi ka na lang mag-public ad? Etong public ad, ang concentration lang dito sa local. Ang pol-sci, international. O di ba dito ka na lang concentrated. So parang in a way, nauto ako. Apparently, ako lang yung pangalawa or ganyan, mga una or pangalawang enrollee ng public ad. Paglabas ko ng office, sabi ng nanay ko. Kasi hindi siya sumama sa loob. Sabi ko, nanay, public ad yung course ko. Oh, bakit hindi mo ipabago? Di ba Paul, gusto mo? Nahiya na ako kay Sir Sanjay. Kaya sabi ko, okay na po yan. So, edi, edi, ayun, na-enjoy ko naman yung course. Yung succeeding enrollment, yun na yung pila. Yan na yung bayad. Oo. Na-experience kaya Reggie, ang tawag namin doon. Sa Reggie Naabutan card. mo pa ba yung Reggie? Oo naman, yung Reggie card. Oo. Yung Reggie. Hindi Reggie card na tawag namin, Reggie lang. Reggie lang. So oo, Reggie. Tapos, may generational gap pagdating sa taon na registration card. anong context yung listeners mo? Anong taon ka pumasok ng PUP? So ito, pumasok ako ng PUP taong 2014. Ayan. 2014. So, from 2005. Ay, sorry, 2005 pala ako, sinabi ko 2001. Mali. 2005 ako nag-college. 2009 ako gumraduate. So, yun. Imagine mo from 2005 to 2014. No? Sa'yo? Yeah, So, ganon, 2014. 10-year gap. 10-year gap. So, Reggie ang tawag namin. Anyway, pero I think hindi naman nagbago. Talagang pipila ka talaga. Nung unang 2 taon namin, meron akong barkada na may tiyahin sa cashier. Kaya ang ginagawa ng barkada ko, kinokolekta kaming barkada lang, hindi niya kayang yung buong klase eh. Kinokolekta niya yung sa aming magbabarkada. Tapos ipapasok niya sa tita niya, pati yung bayad. So hindi na kami hindi na kami pumipila talaga. Nandun lang kami sa labas, tatambay lang kasi wala na kaming spot na malulus. Pero noong na siya, lumipat siya ng course, ayun, talagang minimum 1 hour ang pilahan para sa bayaran. Sa'yo ba, nung time nyo? Nung time na siguro, yung nag-enroll ako for first year, first sem ng 24 for school year 2014-2015, maghapon ako sa pila, syempre. Ay, Oo. hindi ko na Grabe. Kasi late na rin kami dumating, mga 9:30 na tumanggi. Kaya doon ko na nabanggit yung tipong mga 5:30 nasa mahaba pa yung pila, tapos maabutan mo pa yung cashier na kumakain pa ng ice cream. Ay, naku po. Sa totoo lang, medyo naiinit na ako. Uwing-uwi na ako. Kasi ang hirap bumili ng pagkain. Hindi ka pwedeng umalis sa pila mo. Kasi kapag umalis ka sa pila, babalik ka na naman sa dulo. At saka hindi mo na rin matatandaan kung sino yung mga kasama mo sa pila. Ayun. Oo. So, ayun. Tapos malungkot pa kung mag-isa ka, no? Yung wala kang kasama. Oo, isa pa yan. Pila. So, ang isa pang mo dyan, isa pang resort na pwede mong gawin, maghanap ng crush habang nasa pila. Talaga? Ginawa mo yun? Siyempre, hindi. Meron nung kailan ba to? Yung first day ng enrollment, pipili ka pa lang ng course. Medyo, marit lang ng konti. Meron akong nakasabay sa pila. Ang tinik naman niya is parang electrical engineering. Wow. So, hindi mo na siya nakita muli. Hindi na, pero pasundot-sundot Pasundot-sundot. Yung first year, second year, ganun. Tapos wala na. Okay lang yan. Anyway,
Eto naman, paano yung pagkuha mo ng registration ng Reggie dati? Ng Reggie card? Shucks. Yan ang medyo hindi ko natanda. Kasi nga, it's been a while. Pero, hindi, nahirapan ba ako? Parang chill lang naman. Hindi siya super hirap. I think may factor kasi yung course namin hindi kilala. Kaya, kaya konti lang yung kaano ko sa pila. Di ba ano yon sineset yon per day, yung ano lang yung course? Or ano lang yung kukuha ng, di ba? Hmm, Tama ba ako? ang system naman kasi sa amin that time, kung kailan ka nag-enroll, basta ang ano ko nung that time, I think April 21 na pa yun. Bumalik Mhm. ako May 16, 2014. Tagal Ah, mga tatlong linggo yung hinintay ko para lang sa registration card. And ah, nung kumuha ko ng registration card, yun yung first time ko na nagpumunta ko ng isa. nice. Oo, tuwang-tuwa sila sa akin. Marunong na ako Big boy, mag-commute. big boy ka na. Big boy na Marunong ka na ako. mag-commute. Hindi na ako, hindi na kailangan samahan. Ano Sa ang ito, ano sa'yo? Ano yung tinuro nila sa'yo sa pagko-commute? Like, halimbawa, may landmark ka na dapat tandaan, ano, mga taong dapat iwasan, mga ganon. Anong bilin sa'yo habang nagko-commute? wala naman. Siguro, dahil, since bata pa ako, mahilig na ako isama sa mga biyahe-biyahe. So, Ah, matandain ako sa lugar. Ang bilin lang nila sa akin that time is mag-ingat. Yun lang. oh, Ayun. yung usual. Yun Okay. usual na Sa akin mag-ingat. naman, ang sabi sa akin, basta nasa ilalim ka ng MRT or LRT, makakauwi ka ng Bulacan. Pin mo yung LRT, nearest LRT or MRT station, makakauwi ka sa atin. It's either may bus station or may dumadaang bus. Yun na yun. Tama. Either, ano Bas- ba? Ay, wala pang Roosevelt Station that time, di ba? Sa Monumento lang yung Meron na! that time. Ay, Roosevelt? Ah, wala, Oo, wala pa, wala pa. wala pa. Roosevelt tsaka Balintawak, wala pa eh. Monumento pa yung dulo ng LRT1. Oo. Ang Tawag laki na dito. kasi talaga no, nabago sa sa transportation. Ngayon nga lang sa kailan ba ako huling nadaan doon? Meron akong kukunin somewhere. Tapos nadaan kami doon. Parang, wow, meron, ganito na ang daan dito. Nakakatuwa. Nakaka-excite. Marami na options. Punta na tayo doon sa first day of classes. Ano, kamusta yung first day of classes? Kasi motivated ako nung first day of classes namin eh. Nung high school kasi ako, hindi ako loner. Parang hindi ko magets, como ako yung pinakabata sa batch, as in batch ng high school, hindi ko magets yung trip ng mga kaklase ko noon. Parang maglalaro pa ako, sila nagliligawan na. So parang sabi ko, nalungkot ako kasi nung fourth year, doon ko na-realize lahat yun. Kasi sabi ko, pag college ko, bubloom talaga ako ng bongga. So, nung first day of school, dito sa PUP, talagang yung katabi ko, meron akong, tinabihan na grupo, ganyan. Hindi pa ako masyadong nakibo. But talagang nag-take, ko, initiative na magpakita. Kumbaga. Tapos ayun, yung katabi ko, kinausap ako, and then eventually, siya yung naging tropa ko all throughout college. Ganon. So, very chill lang yung aming klase. Wala kaming naging intriga well, within the classroom, wala. Ibang usapan na yung with other sections, pero sa classroom namin wala, chill lang kami talaga. Walang baga at iba-iba man yung aming ugali. Yung iba kasi galing akong private school, yung iba galing public school, pero talaga nag-drive kami doon. Parang okay talaga yung samahan ng class. Sa'yo ba? Nung first day ko, it was my first time na, ayun, masaya naman, masaya, of course. Pero yung tipong pakikipagkilala ka sa lahat, gano'n. Kasi Ah, yun, regardless of kung saan ka nag-high school, ano mm. yung score mo sa PUPSET, mga ganun tanong namin that Anong time. tanungan mo kayo ng score? Oo, tsaka ang tawag dito, basta nung college ako. Medyo tahimik lang kami. Yung tipong, alam mo yung, nung first day of class nila, Mm. yung election ng mga officer sa klase. Parang ewan ko, napagtipan nata ako ng mga klase ko na i-elect as vice president. Hindi ko alam. Pinanindigan ko na lang hanggang matapos yung set. Basta ganun. Na ano lang na, of course, yung responsibilities. Parang doon na na-test yung leadership skills ko. Yung mga Mm. natatago kong man. Siguro mga fresh year na. Tipong mga landian session. So, may ate, meron bang tawag dito? May mga nakalandian ka ba dati nung first day? Ah, ako, wala eh. Alam mo, self-aware tayo eh. Hindi ako lapitin noon.
Although yung first relationship ko, nung college ko siya na-meet. Kaya lang, hindi siya within the classroom. Pero, pero there was may mga nakukyutan lang, ganyan. Nakukyutan ako sa kanila. Pero since either taken na sila or may gusto silang iba, parang crush lang, ganun. Sa iyo ba? Ako, wala talaga. Walang Siguro nung first year ako, may mga nagsasabi, pero yung di ako sa nagbubuhat ng bangko. Pero Yes! hindi sa nagbubuhat ako ng bangko, pero daming nagsasabi, crush nila ako, ganun, ganun, ganun. Eh, Pero alam mo yun tinawanan ko lang silang lahat. Ang bakit? sama ng ugali ko. Kasi alam mo yun, di mo makita kung sincere ba sila sa sinasabi nila or what, ganyan, ganyan. Na ano ko na, talaga ba? Parang gusto ko silang, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, gawin nyo, guys. Yun yung inaano ko. Natapos yung SEM, walang nag-ano na, okay, sige, walang nagtuloy. Wala eh. Kung inaano ko lang na, lokohan lang tayo dito. Tapos, though may maganda naman talaga sa klase namin. Oh, may nakatuluyan ka doon sa mga Siyempre, wala. eventually. Bakit? Wala Hindi eh. mo try? Hindi kasi nabukan. And at the same time, ang iniisip ko that time, gusto ko na mag-aral. Gusto ko i-explore yung Model, sarili ko on model so many, student. many, many things. Ganyan tayo na estudyante. So, naging active ka rin ba sa mga orgs ng college? Ay, talaga naman. Talaga. First org na sinalihan ko is yung School of Debaters, SOT. So, initially, sumali ako doon kasi nagsisalihan yung mga kaklase ko. Peer pressure. Peer Actually, pressure lang. ayaw nga ng nanay ko, sabi niya, kasi nga, di ba, galing siyang PCC. And at Hmm. the time na nung nag-college siya, martial law. Ito, side note. Sige, sides na. Time na nag-college yung nanay ko, yung president ng PCC at that time, kalimutan ko yung pangalan, kinukwento niya sa akin. Si Pero, Dr. Nemesio Prudente. yan. Parang, required ang lahat daw ng mga estudyante na sumali sa mga rally against Marcos. So, siya, kahit na normal student siya at ayaw niyang makigulo, sumama talaga siya. Kasi nga, required. One time, may iba na yung topic. Pero may isang life-changing moment siya Mas na maganda kung na-realize. mas maganda kung kasama si tita dito. Nako, talaga yung baka maiyak-iyak pa yun. Magbi-bleep ka pa ng mga words. May kasama pa talagang mura yun. Pero in short, nakaligtas siya dun sa would have been yung, ano nga bang tawag yun? Merong Manjola Massacre. Menjola Massacre, that was in 1987. Hindi pala yun. May yung mga first quarter storm, kasi nandun siya 1977. Grabe ate. Ang haba na nung pinag-usapan natin yung dalawa nating guest, Uh, ano? Yung dalawa nating guest, di pa natin napapagsalita. Grabe. Anyway, Sorry. Bibilis ako na. So, in short, nag-enjoy ayaw, sa usapan. yun, mabilis lang. Ayaw niya akong pagsalihin ng org. Pero nung sinabi namin, debate org naman to, wala naman siyang, sa activism, ganyan. So, sumali, pinayagan niya ako. Tapos, ayun, yun yung naging talagang, marka ko when I was in college, yung School of Debaters. So, mabilisan tayong kwan kay Ninya. So, Ninya, bakit PUP yung pinili ninyo and at the same time, ano yung naging journey niyo yung time na nag-enroll kayo sa PUP? Hello, Gab. Kamusta? I'm good! Ay, ayan, bale, yung kurso ko kasi, so, si Sir Andrew, naging professor ko siya before. And also, siya yung enrollment officer that time din, naalala ko. Yung kurso ng BS Math, random, kasi wala nang slot sa ibang kurso. And that time kasi, parang nag-apply pa ako for scholarship sa PUP. Di ko alam yung sa may mga certificate, kung sumali ka before ng mga national competition, ganon. And unfortunately kasi, matagal yung process and yung kursong mapapasukan mo lang is parang, kunwari, kung kukuha kang architecture, parang mas malapit sa architecture, interior design, accountancy, banking, and finance. So, para mabilis lang yung enrollment, nag-decision na lang ako mag-BS Math. Tapos yun yung journey ko, kaya ako nag-BS Math.
before ka pumasok ng PUP, kung siguro hindi ka naubusan ng slot, ano dapat sana yung kukunin mo? Kung di ako naubusan, siguro nasa College of Science pa rin naman yun. Siguro BS Biology. Tayo. Tapos, journalism since may background ako nung elementary tsaka high school. Tapos, yun nga si architecture. Sige, kamusta naman yung naging journey mo ng enrollment? Paano yung naging experience mo? Pumila ka rin ba ng mahaba? Inabot ka ba ng maghapon? Pumila ako ng maaga, parang mga 6 or 7 na sa school na ako. Pero ang problem lang that time kasi hiwalay yung pila ata pag yung mag-a-apply ka for scholarship kaysa sa normal na pila lang ng mga enrollment ng estudyante. Pero sa pila sa mga pila lang na mag-enroll, mabilis lang naman that time. Pero yung sa scholarship, matagal since kailangan daw i-interview ng head ng admission. Doon lang kami tumatagal since syempre may cut-off sila, minsan nagla-lunch yung iba, ganon. Kaya umabot din ako ng maghapon din sa school. Tapos around 2 p.m. ata, doon lang natapos yung time ko ma-interview. Parang 4 kami. Kaya naging friend din kami sa Facebook yung mga nakakilala ko that time. And yung mga nakilala ko, parang yung iba pinursu na lang nila yung malapit sa course. Yung iba pinursu pa rin nila yung sa scholarship. Tapos ako, dumiretso na lang ako sa library noon para na lang mag-enroll since ang ko din ay limited lang yung oras din. Siyempre malayo pa ako sa North Caloocan pa. So, yun. Tapos tinimbang ko na lang yung mga courses na parang mas okay that time. And nung pumasok ako ng library, yun na. Nakita, sabi, tumawag ng BS Math. So, pumila na ako dun. Okay na, nag-comment lang ako. Sabi ko, BS, ba't si ate ang galing? Sana all magaling sa math. Kumusta naman yung pagkuha mo ng Regi card during that time? Paano yung naging process mo? So, kuha ng Regi card. Hindi ko na rin maalala siya. Pero ang pagkakaalala ko, di ba may scheduling sila pag mga ka-enrollment mo. That time, parang ang bilis lang. Parang inipon lang kami sa room, hiningi lang name namin. Tapos saka lang nila dinistribute. Ayun lang yung naalala ko na. Parang ganun. Siguro nung time na kumuha ko dati ng Regi, basta sa may amphitheater pa kami tumambay noon. Nung time na hindi pa nare-redevelop yung lagoon. Oo. Ano pa yun, di ba maputik pa? Oo, yung tipong magubat pa. Eto naman, nung first day mo sa klase, kamusta? First day of class, masasabi ko na since nga that time, nag-accommodate si PUP ng maraming student. Like, napakadaming tao. Tapos, syempre sa course naming BS Math, sa isang classroom, 75 kaming estudyante. Oh my God! And napakahirap para sa amin since we have parang 4 na section ng BS Math. 6th floor, isipin mo madaming tao na sa hallway. Tapos di pa nakakapasok ng room that time kasi di pa nila binubuksan kasi di ba opening of classes. Isipin mo yung grabe yung dami ng tao. Pero that time yung iba magkakakilala na kasi gumawa ng Facebook group, ganon. Pero ayun, pagpasok ng classroom, dahil nga yung isang espasyo ng room ng PUP ay kasya lang ay 35, minimum 35, diba? Isipin mo para kaming sardinas na siniksik, tapos meron 25 student na nasa labas. Ganon siya kahirap. Para sa mga estudyante, syempre that time. Oo, naalala ko rin yun. Noong time na, nung batch ninyo, officer na ako that time. Org namin. Yung noong time na nag-welcome kami ng mga freshies namin sa fall side, yun talaga, may mga estudyante talaga na sa likod, sa gilid. Grabe, dami. It was, kami rin nagulat sa dami ng inaccept ng PUP na mga estudyante during that time. Kasi sa klase namin noon, sa batch namin mga siguro 50 lang kami, 45, ganyan. Pero yung tipong kasya naman kami lahat sa classroom, hindi naman kailangan tumayo. Pero makikita mo, may 67. Ay ba yan? Yung iba, siguro habang tumatagal yung sem, yung iba nagtatransfer, nilipat ng school. Grabe, yung iba. Basta, ang daming, yung tipong habang lumilipas yung school year, may mga nababawasan ng mga estudyante. Kumusta yung first year mo sa PUP in general? Yung first year ko sa PUP, siguro that time, syempre adjustment. Since, yun nga, madaming estudyante, adjustment ng schedule. Tapos, syempre adjustment din yung oras pagpapasok, dahil nga malayo yung tirahan, ganyan. Pero overall, yung experience namin sa PUP, maganda naman.
naman. Siguro nung din, mga second sem, nababawasan din kami. Gawa ng yung iba hindi na nagpapatuloy. Tapos that time nauso yung networking. So isipin mo yung mga estudyante na nahook siya sa networking, parang na sila sa negosyo, yung sa pera, pagsahod. So yung iba na doon na lang nag-focus. Kaya from 75 siguro nababawasan kami pang 60, 50, ganon. Every sem. So, may Tapos limang dahil nga nawawala doon, sa klase. oo. Tapos dahil nga ganun siya kahirap, 75, may mga, nung first time namin, madaming bumagsak kasi nga, minsan kasi nalilate, pag na-late ka, nasa labas ka na. Oo. Syempre, di mo na maintindihan yung lesson o minsan di ka pa makapag-attendance kasi yung attendance nasa loob, di Oo. naabot sa labas. Ang masaklap Kaya din kasi ganun, kapag umabsent ka lang ng 3, drop out ka na. oo. Diba? Taklap. Yun yung masaklap that time kasi syempre ang daming inaccept na first year gawa ng kami na nga yung old curriculum ng parang last na Pinakauli, old oo. curriculum. Oo. Tapos dahil nga ayun, paunti-unti kami, dumadami yung bumabagsak. Yun lang naman yung naging dahil nung first year nag-summer class din ako. Ayun. Anong Madami subject? rin kaming nag-summer class. First year, anong minor? Oo, major siya. Parang prerequisite ng major. Oh. Ganun siya kahirap kasi yun, nung second sem, though yung binagsak naman namin, na-offer siya nung second sem. Kaso sa ibang course naman kami napunta. Syempre, yung mga yung napuntahan naman namin, mga competitive sa grade, sa fifth floor. Nasa So, accountancy. oo. Pero nung nag-sit-in din naman kami sa kanila, nakita rin namin na ganun din yung sitwasyon na ang dami din nila. Na Ganun. bumabagsak. Sabihin, hindi. Madami sila ding Madami sila student. estudyante. Okay. Oo. Akala ko kami lang yung may ganong issue. Lahat pala. Tapos, eventually, parang masaya naman yung mga first year namin kasi madaming first year. Tapos yung mga senior din namin. Parang natutuwa kasi madaming tao, ganon. Lalo pag college week, department week, ganyan. Oo. Ano pala? Sa bio, nung first year ka, ilang subjects yung major mo? Ilan for first sem at ilan for second sem? Sa first sem, alam ko 3 ata. 3. Tapos nung second sem, 2. Hindi ko na maalala. Pero parang ganon. Sa amin 2 nung, yung prerequisite nun. sa amin nung first year, first sem, isa lang major namin. The rest minor. Tapos, second sem, 2 na. 2 major. Yung first sem namin, Introduction to Political Science. Tapos, yung second sem naman namin, Philippine Government and Politics at Philippine Constitution. Gusto mga subjects na yan, no first year ka, alin doon yung mga nasabi mong nag-enjoy ka ng gusto? Marami ka talaga na. Sa mga major. Siguro nag-enjoy ako sa subject ba? Kasi 3 major yun. Algebra, kalimutan ko na yung isa. Geometry, tas trigo. Siguro nag-enjoy ako sa trigonometry. Kasi napakagaling ng prof that time. Si Sir Oscar magturo. Tapos niya din. Gabi yung consideration niya din sa mga student. Kung may natututunan ba kami or wala, ganyan. Tapos yung feedback, yung sa grades. Kaya midterm grade, binibigay niya. Tapos na lang yung kulang namin, ganun. Siguro yun lang yung na-enjoy ako. Gawa din na, syempre mga klase ko din, nag-enjoy din sila sa klase, ganun. Siguro ito naman sa akin. Yung first sem ko, yung Introduction to Political Science, si Sir Sanjay Gaudio, ang aming din ang tinuro niya sa amin doon. Alam niyo, nag-enjoy na naman ako kay Sir Sanjay. Aside sa napapatawa sa klase, ayun, may mga natutunan din kami sa kanya. Yung mga basic concepts about political science, yun yung tinuro niya sa amin. At the second sem naman, talagang siguro masasabi ko, na-enjoy ko yung Philippine Constitution na class namin. Kasi talagang binutbot namin yung bawat provision ng Philippine Constitution. Nag-enjoy din ako. Yun yung first time ko na magbasa ng mga cases. So, natutunan din ako about citizenship, natutunan ako about sa element powers of the state, mga about the powers of the state. Basta yung mga ganun bagay about constitution, pati Bill of Rights. Siguro yung pinakamakapal ng kaso na nabasa ko during that time was about the residency. But I think it was an election case against former First Lady Imelda Marcos. Na ganito kakapal yung cases na binasa ko dati. Grabe. Ang kaso lang ni Madam at that time, parang disqualification na tayo. Kasi
kulang siya ng residency doon sa requirement for residency. Parang kulang siya ng ilang months. Kasi under the Mm-mm. Constitution, parang you have at least 1 year residency doon sa distrito kung saan ka tatakbo. Eh, si Madam, kinulang ng ilang buwan. Basta yung, ano nun, is yung naging ruling parang talo siya doon sa kaso. And at the same time, isa sa mga paborito kong na rin ng kaso. About naman sa citizenship ni Edo Manzano, tsaka Fernando Po Jr. Yan, yung mga nag-question doon sa citizenship nila. So, both of them, yung doon sa kaso na binasa ko, may buti na lang mga 3 to 5 pages na basa ko ng cases nila. Masarap magbasa ng cases, except pag super, except kapag makapal katulad nung kay Madam. Ayun, parehas sila nanalo doon sa kaso nila. Yung About sa citizenship. Yun yung masasabi kong masayang part ng first year ko. And ito, dahil natanong ko kay Ate Monica, question na to kanina. Ikaw ba? May mga nakalandian ka rin ba nung first year ka? sa akin, wala Oo. siguro. Wala siguro kasi wala parang laro-laro. Ganon. Tapos siguro that time kasi uso yung mga K-pop noon, yung mga tugtugin. Mas Pero ano? pero yun, madami rin akong, mas na ano kasi sa akin, na focus ako yung pagbibuild ng friendship, mga tropa. Oo Tapos naman. at that time din, kaklase ko na high school. So Mm. parang ako yung guide niya, ganon, inaalalayan siya, ganyan. Pero nung second sem, parang naghiwalay din kami ng group of friends. Sa bagay. Ano And na pero that talaga? time inaasar din ako sa yun ngayon parang partner ko naman to sa thesis mate ko din anong first year kasi nga parang baka crush ka nun kasi nagpapaturo ko sa kanya ng trigo that time. Trigonometry kasi siya yung mataas, parang madami silang mataas yung grade, parang uno. Lahat ng mga natatanungan ko na magpapaturo ako sabi sa akin na baka di mo kami maintindihan, lalo yung mga matatalino sa amin, kaya sa kanya ako na ipasa na baka gusto mo siyang turuan ka na. Okay. Kamusta naman yung PE nyo during first year ka? Ano yung mga PE subjects nyo dati? Sa PE, ang masasabi ko, yung section namin yung naiba yung PE. Ano? Kasi sa ibang section, parang, di ba ano yun? Oo. Parang laro-laro, ganun. Pero sa amin kasi, biglang swimming, yung pinasa sa amin. Yung tipong Like, pang second year first sem na oo. ano. Parang, swimming yung, Swimming agad? nyo subject. Oo, tapos sabi namin, bakit po swimming agad? Parang ang bilis naman, ganun. Ano daw sabi? Nag-ano pa kami. Kasi daw yung prof daw na natag, di daw parang, kasi nga dahil matanda, parang di siya daw talaga nakikilos, ganon. Babae? Yung, oo, Babae? matanda na rin Tapos, ang inana na lang sa amin, swimming na lang. First year, swimming. Tapos, doon ko na-realize na hindi ako, sa swimming class kasi takot nga ako sa malalim. So, nandun lang ako sa bench, nakaupo. Tapos, ang kinatatakutan ko pa noon that time, syempre, 75 kaming estudyante. Kung may malunod na isa, hindi nila mahanap. Sipin mo. Yun yung siguro challenge sa akin kasi nakakatakot siya. Paano di mahanap? Yung Kasi tipong makukulit Mga klase ko kasi mas marami yung ratio ng lalaki kaysa sa babae. Tapos, di lang naman kami yung nag-PPE doon. Madaming courses. daming section, madaming So, process. oo. Isipin mo na lang na, yun, parang ang gulo din. Ang ano naman nun, naisip, alam mo ba, nung second year, first sem pa yun, kaya ako man, though masarap lumablog, pero Mm-mm. yung tipong sa floating, bagsak na ako sa floating, ayun, kaya mantik na ako bumagsak nung second year ako, kasi ang inano na lang sa akin, parang pina-special pa, submit na lang ako ng US ko sa swimming, ganyan, pwede ng turo, pinapractice niya sa akin. So, yun, nakakuha ko ng, I do not know kung basta, at least hindi ako bagsak. Ako naman, dahil nga hindi nga ako makalangoy, niya ako, pencil exam. Tapos Pencil? ang nakakatawa, oo, ako lang naka-pencil exam sa amin. Tapos ang nakakatawa sa pencil exam, parang i-identify mo yung Paano yung stroke? forms. Oo. Oo. Swimming. Kanong stroke to. Ganun siya. Tapos, tapos, syempre, drawing lang yun. Kasi drawing, Oo. di ko pa maintindihan. So, sabi ko, ay, good luck. Good luck sa Pero drawing. mabait naman yung professor. Pinalangoy pa din naman nila ako, pinatry. Tapos, yun naman, natuto naman din ako. Kaso nga lang, nauna yung tako talaga. Kaya sabi nila, wala na tayong magagawa. Ganun. Tawag dito. May isa naman, may isa akong prof dati sa PE. Muntik na akong
So, napahamak pa ako noon. Keso, ano daw, lumalapit na that time student assistant ako talaga rin. So, tignan ako mapahamak. Kasi, may kaibigan nung isang kasama ko doon sa talaga yung prof namin sa PE. Okay, so, huwag na ka na pumasok, magtrabaho ko na lang. Ilapit kita doon sa, yung tech, no, napagalitan pa ako. Keso, parang humingi ba ako ng special treatment. Sinabi ko nga sa kanila, hindi po ako humihingi ng special treatment na wag na lang pumasok at bibigyan mo na lang ng progress. Basta napahamak talaga ako nung araw na ito. So, ganyan. Yung prof din namin, hindi siya nagpapabas. Ayun, wala kami natutunan sa kanya. Though yung subject namin sa kanya for that, second year, second sem was baseball. So, magbe-baseball Mm-mm. sana kami. Wala kami natutunan. Hindi kami nakapag-play. Baseball ba o ano? Ni, Baseball ba, alam ko, ikaw hindi baseball yun. Tennis ata yung tennis. Yun. tennis. Sa iba kasi, Nakapag-tennis. oo. Sa amin nung, siguro, second year yun, no, team sports. Oo. Kasi sa amin, team sports namin, volleyball. Pero mabait yung prop kasi ako yung nag-grade sa mga kaklase. Kinuno ko lahat sila. Ganun. Pero meron kaming team sports na iba, yung nakikipagbunuan na braso. Hindi ko maalala kung anong tawag doon. Rugby, like yun yung ano nila. May rugby rin pala sa ano. May Mm. rugby rin pala. Di ko So, alam, sa depende oval. sa professor. Oo, yun Oval yung daw sa oval naglalaro. na, yung tipong, tirik yung araw. Ganun. Ay, oo nga, rugby na. Mm. Kaya may soccer. Lagi din ng soccer. Alam ko, di in-offer yung soccer. Di ko sure. Wala Ano pa ako kang narinig na Mukhang PE. yun na yun. Grabe ka sa anyway. Siguro ano yun. Anong year ka naging active sa mga student orgs? Even academic organization. Nung first year kami, member kami ng Department of Math and Statistics. Ano pala, Math Club pala, sorry. Member kami ng Math Club. Siguro that time, active naman ako as a member lang. Mga sumasali sa mga activity sa school, ganyan. Pero, activity sa school, mga ganon. Tapos, nung second year, dahil nga nag-reshuffle ng section, naging president ako ng classroom. Tapos that time, doon ako ata naging mas busy kasi madaming yung mga nagtatanong na gusto niyo po ba sumali sa ganto, sa ganyan. Tapos that time parang may nagtanong, gusto mo bang sumali sa student council? Tapos ako naman parang, na-curious, sumali lang ako knowing na di ako though familiar ako may student council kami, pero di ako Hanap na sila familiar ng kung ano yung mga papatakbo. function. Oo, parang naghanap sila ng ayan, parang sinong gustong tumakbo ganyan. Just lang, sumali lang ako. Kasi curious lang ako paano yung student council. Tapos doon ko na na-meet yun nga, sila, yung samasa na kung saan ako napabilang din. Tapos, yun na, parang doon ako nag-enjoy na sumali ng mga org. And then, doon ko na-meet din yung Agham Youth na hanggang ngayon nakakontak ko, ngayon ay nasa Agham National naman ako. Wow! So, paano yung, kumusta yung naging journey mo of being part of student council? Tapos, naging part ka ng pagkakang orgs. Siguro hindi siya madali. Parang hindi siya pwede sa mga yung may hina yung loob. Ganun. Yun yung naano ko nung second year ako. Kasi syempre, madami kang maririnig, madaming sasabihin sa'yo sa mga projects, ganyan. Tapos, syempre, may mga kalaban ka din about yung sa mga political stand din. Ganun. Kasi ang ano lang is, nare-realize ko habang tumatagal na, yung responsibility ko lumalaki din kasi yung mga nakasama ko din that time sa student council naglalaylo gawa ng sa academics. Kasi mga kasamahan ko nun, mga grade conscious yung iba, ganun. Tapos ako, parang nasa akin na full yung responsibility. Kaya parang nakakaiyak din. Noong time na naging, ano yung usual na trabaho, functions na ginagawa mo nung time na naging part ka ng student council? And every time na nagkakaroon ng student council elections, pwede mo bang ikwento? Of course, alam naman natin, but of course, para doon sa mga nakikinig sa atin, pwede mo bang ikwento kung ano yung atmosphere every time na nagkakaroon ng student council elections sa PUP? Yung student council election, siguro yun yung masasabi ko parang pinaka-critical sa mga taga-PUP Main. Kasi sila yung magre-represent ng buong siguro PUP Main as a whole. Siyempre, bukod doon, napakalaga ng responsibility, lalo na yung sa mga local colleges din, na sila yung magvo-voice out kung ano yung issue ng kada college, ganyan. And nung tumakbo ako noong 2016, siguro, ayun, 2016, dahil nga yung college namin nga ay napakalayo
sixth floor. And then, mga estudyante sa amin ay yun nga, more on ACAD focus. So, wala kaming naging kalaban ng student council election. So, parang mangyayari ay boto lamang ng mga estudyante yung need namin or either marami yung mag-abstain. Pero nung student council election, first time ko lang ma-encounter na ganun siya kadugo, lalo na yung meeting di avance, na halos kada party magpabatuhan ng issue, minsan personal issue na nga kung titingnan. Tapos doon maririnig kung ano bang stand ng kada party, kung pro-student ba sila o pro-admin. Kasi that time, syempre, may binabayaran pa tayong tuition, matrikula. Tapos alam ko pinaglalaban na that time yung libreng tuition sa Yes. sa Kamara ba yun? O Kongreso at that time. And crucial yun kasi syempre, mga estudyante, may mga binabayaran, may mga fees na, alam mo yun, na bakit kasama dun sa binabayaran ng estudyante. Tapos may ibang party list na pinupush yung ganito, parang privatization. Tapos minsan personal pa na sasabihin na hindi naman kayo enrolled. Mga ganon. Kasi dahil wala nang maisabi ba to. Ganon siya kadugo. As well as talagang yung iba, parang sisiraan ka talaga to the core. Ganon. Parang hanapan ka ng baho. Ganon yung iba. Parang laban nila. May mga nagsasabi ka. Microcosm ng politika sa atin dito sa Pilipinas. Yung nangyayaring politika sa loob ng PUP main na batuhan ng putik, parang batuhan din ng baho, and at the same time, parang nakikita nila na mas pinupursu daw yung, mas nananaig ba yung power instead of interest ng mga estudyante. Mga interest ng estudyante yung dapat ituon ngayon. And nung Totoo naman. sige ko. Totoo naman na dapat talaga pro-student talaga yung student council. Kasi kung pro-admin siya, mahihirapan yung mga student yung mag-push ng mga policies, gano'n. Yun yung mahirap that time. So, ito naman. Kamusta din yung yun sa thesis part na gano'n katindi ang struggle na pinagdaanan mo para matapos yung thesis? Siguro sa thesis kasi, dahil nga sa BS Math, alam naman natin na hindi katulad yung thesis namin sa ibang mga courses. Since yung College of Science and focus din sa mga research, to be honest, yung research talaga ng BS Math sa PUP is more on theoretical part. So, iba yung components talaga ng thesis. Di siya ginawang individual, gawa ng hindi kakayanin ng isang estudyante na mag-solo. Though may mga estudyante na kaya mag-solo kasi siguro mafo-focus nila yung time, effort nila doon. So by group yung thesis namin. Pero nung thesis naman namin, hindi ako nahirapan. Gawa ng yung isa naming kagrupo, napakatalino, napakasipag. Tapos ang role ko lang ata nung thesis namin is, ako yung taga-search lang ng references, tapos taga-coordinate sa mga pro. Kasi dahil nga parang nagagamit ko din yung student council connections ko din. Kasi sa mga professors namin, ganyan. Tapos, ako lang yung taga-edit. Yun lang yung most role ko. Pero, kami din, siguro yung kagrupo ko is yung parang napakagaling din kasi nakauno din kami sa thesis. Tapos, naging candidate din yung thesis namin for best thesis. Kaso, di napili kasi mas may magaling pa. Ganun. May times din ba na may mga naibagsak ka rin subjects? Oo, madami. Oo, marami. Di siya bago, lalo na sa kurso namin sa BS Math. Yung tipong madedelay ka ng madedelay ka ng graduation, something like that. Hindi ka naman dumating sa point na gano'n. Muntik na dumating sa point na gano'n. Kasi nung third year ako, dun yung time na student council, sabay-sabay. Tapos, yung mga prof ko, nasabihan na din ako na mag-focus nun. Hindi ko rin kinaya yung mga subjects. Tapos may minor pa na, ayun nga, binigyan din kami ng parang, ginawa kaming PS Political Science kasi may pinapabasa siyang kaso. Anong subject yun? Polgov. Ouch! Polgov. So, binabasa din cases yung iba. So, ayun. Oo. Nadali tayo branches doon. of government nga lang yan Char. Sa ibang kurso, yun. Bali, Branches of winidraw ko yung government. subject na yun. Winidraw ko yung subject para mag-giveaway dun sa major ko. Tapos, lahat ng, kaya parang muntik na ako madelay, gawa ng, di ako ma-approve ng overload. Oh, okay. Ito, share ko rin. Kung kailan nag-start ko mga journey ko ng mga bagsak ng subjects ng college na nag-end up naman na isang taon ako na-delay. Pero hindi ko naman na naibagsak ko lahat. Kasi kung halos naibabagsak ko lahat, siguro babay PUP yung naging ending ko nun. Siguro first nung general statistics. Talagang tinake ko siya the following summer. Ayun, tinikis ko yung init. Ginawa ko na lang yung dapat gawin. Tapos
third year first sem, ayun na, bumagsak ako ng introduction to, yun yung first time na bumagsak ako sa isang major subject. Introduction to International Relations yung subject na that time. Though maganda yung readings, pero ang hirap, ang hirap, siguro ang kalaban ko lang talaga yung oras that na mag-review na magbasa ng readings. Kasi wala dikit-dikit yung schedule namin before as far as I can remember. Ganun yung tipong ang klase mo 9 to 12, ng umaay ng 9 hanggang 12, ang hali, tapos 12 to 3. Yun yung pinaka-major namin na napakaraming prerequisites. So ayun, talagang may mga subjects ako dati na hindi ko may enroll because of that. Swerte na nakapag-internship ako on time kasi nadaan sa, tawag doon para ma-take mo siya na hindi mo kailangang aside pa doon sa overload ano pa yung tawag doon? Ayun, petition. Petition class. Petition. So, pinetition pa namin na kung pwede din kami ng internship. Nakapag-internship naman ako kahit siguro kalagit na ng April time na nakahanap ako ng mapapasukan kong OJ. Siguro nasundan pa yun na. Siguro ito na yung huling subject na naibagsak ko na Ethics and Accountability Service. Yung prof namin, hindi rin siya nagpapabas. Wala lang, napaka-terror lang na magpasok lang siya doon. Hindi siya masyado magtuturo. Ang cases na binigay niya sa amin, nasa 70 cases. About ethics. Super dami lang. Tapos yun na pala yung lahat ng readings niya for that na pinapabasa niya sa amin for the entire semester. So ayun, yung baba ng grades ko. So ayun, ang ending, bumagsak ako. Isa pa, dito may thesis din. Basta nung time na yun, na nagtitake ako ng ethics noon, third year, na ako. Tama ba? Ay, hindi, fourth year. Hindi pa ako nakakapag-extend ng isa pang taon. Pa dumarating sa things na talagang feeling ko binabagsakan ako ng langit. Parang binagsakan ako na nagsabay-sabay yung mga problema. Hindi pong pinoproblema mo yung subjects mo yung ethics subject mo, pinoproblema thesis mo, nalungkot ka pa dahil binenta yung sasakyan mo, tapos na-friendzone ka ng crush mo nung college. Hindi pong parang talaga lahat ng pasan ko talaga. Basta ganun yung naging ending. Kahit na ganun yung nangyari, masasabi ko na may purpose din naman talaga sila. Bakit ko kailangan pagdaanan yung bagay. Dumating ka rin ba sa point na katulad ng sitwasyon na pinagdaanan ko before na parang pinagsakloban ako ng langit at lupa? Dumating ka na rin ba sa part na yun? Oo, maraming beses. Sige nga, ano yung... Kasi, syempre sa pamilya namin, 3 kami magkakapatid, tapos 2 kami magkasunod. Tapos yung isa nasa baby pa. Siguro yung age gap namin is parang 14 years. Ganun ka, So, 14 years. Ngayon, siya, 11 na siya. Tapos, that time, siguro na mag-enter ako ng college. Nahirap kasi, syempre, yung sahod ng tatay ko, di naman ganun kalakihan. Ganyan. Tapos, syempre, yung hingi ka ng tulong sa mga kamag-anak, ang hirap kasi ang daming sasabihin. Kahit ultimong tatanungin ka, dumating ako sa point na nakitira ako sa mga kamag-anak para lang malapit sa school, ganyan para sa pamasahe dahil nga minsan di kayang i-provide ng parents. So, nung una na sustentuhan naman yung mga tuition, ganyan, nagagawa na parang pamasahe. Pero nung second year kasi, or around third year, that time yung kapatid ko din nag-enter na rin ng kolehiyo. Tapos, syempre yung pamasahe yung mas struggle kasi pares kaming nag-aaral sa Maynila. Siya naman, though, pares din kaming nasa State University, magkaibang school nga lang. Syempre yung gastos, ganyan. Di kakayanin ng family. Kaya ako, nakikita ako sa tita ko. Doon ako, minsan, nagpa-part-time ako yung magbantay ng tindahan niya, ganyan. Tapos, syempre, pag hihingi ka ng pamasahe, madami kang maririnig. Parang sa akin na lang, labas na lang, ganun. Tapos, dumating sa point na, ayun, dahil nga, ganun, iba yung, syempre, nakikita ka nga lang mo rin makisama. Tapos, syempre, mga kasama ko pa doon, iba sa mindset pa rin minsan, ganun. May mga pagtatalo, ganyan. Pero, thankful pa rin naman ako, kahit paano, natulungan naman ako ng tita ko, tapos naman din ako. Kaso nga lang, syempre, yung mga pinagdaan ko doon, di ko rin masukat. Gawa na, minsan walang almusal, ganun, papasok ko, wala talaga, wala akong almusal kasi nga, di sila nag-aagahan, ganun. Parang iba yung oras nila sa mga bagay-bagay. And then, dahil nga doon, nahihirapan din, tapos yung kapatid ko pa, doon na sa public university naman siya. Syempre, minsan sa
sabay kaming, doon din kami nakikitira. Ganun. Parang lang, tiis na lang kasi parang ilang taon na lang gagraduate. Parang yun na lang yung naging motivation, kumbaga. Eto, punta na tayo sa graduation. Ayun, nung time na malapit ka ng graduate, ano yung mga nararam mo? Ano na yung mga pinagkakaabalahan mo during that? Yung tipong kumpiyansang-kumpiyansa ka lang sa sarili mo na, okay, in just a few months ka graduate na. Something like that. Siguro sa akin, di ko siya dama. Kasi, di ba, may yung graduation. Tapos April, dapat yun na yung time na parang dapat wala na kayong ginagawa, ganyan. Pero sa kaso kasi namin, dahil nga may petition class ako ng isang klase, nag-final exam pa kami ng April. Tapos, syempre, lahat kami, hindi pa ganun ka-sure kung makagraduate ba kami lahat or hindi dahil nga may mga issue, ganyan, na kailangan i-resolve ba din kada section, ganun. Tapos, madami kang asikasuhin na kailangan ma-plansya yung mga grades kasi, for example, may mga minor subject akong tinik sa mga lower year na, syempre, iba yung labasan ng grades nila. Parang, di naman ganun kaaga. Sa asikasuhin mo pa. Tapos, yung mahirap kasi meron pa kayo yung mga clearance, ganyan. Lalo na kung student council ka or member ka pa ng org, kailangan mo Ay, of pang course. malinis kailangan Pangalan pang mo sa malinis internal yung audit. pangalan mo. Ganyan. Kasi naalala ko yung mga kaklase ko na member ng org namin. Nahirapan din sila kasi ganun. Tapos ang hirap pa yung, bukod kasi di ba kahit sabi mong, malapit na yung graduation, may mga lalakarin ka pa kasi sa mga thesis, yung approval pa, ganyan. Yung publish pa, nagpapatagal sa intellectual property pa minsan. Ito pa yun. Ayun. Pero overall, siguro that time bago yung nagta-transition na graduation, ayun, linis lang talaga ng mga requirements sa school para pag umalis ka, wala kang problema. Tapos apply na rin nun that time ng trabaho. Kasi, syempre, may iba sa mga klase ko na, syempre, ayaw pa nila mag-apply, enjoy yung graduate life. Pero sa sitwasyon ko kasi, dahil nga panganay, kailangan mo maghanap ng trabaho, ganyan, para makatulong agad, ganun. So, doon lang naglalaro yung bago graduation. Pero, pero yung mga ganong month, syempre, isipin mo pa yung gastos pa kasi yung pamasahe, ganun ulit, damit mo susuotin, mga ganun. Tapos picture, yan, mga graduation picture. Kasi kaming sa course namin, late kami na graduation picture kasi syempre, mas gusto namin sure na ka-graduate bago Oo. magpa-picture. Mahirap kasi magpa-picture tapos di ka kasama, ganun. Ang akin, siguro sa akin nun, basta yung huling semester ko sa PUP, dahil ilang subjects na lang naman na yung tinitip ko, parang sinunggaban ko na yung opportunity na active ulit sa mga orgs. Nagawa ko na yung mga gusto kong gawin. Kumbaga, check ko na yung nasa bucket list ko. And isa na doon yung pagiging junior staff at that time, the Catalyst. Siguro nung sumali ako ng Kata, I was fourth year, hindi. Yung extended year ko na first sem, so bali ang subject ko lang noon at that time is dalawa ata. Isang petition, tapos yung pinapasukan ko na klase. So, once a week or twice ako pumapasok ng PP. Dumadalas lang because of activities ko because ng bata. Doon ko na ginugol yung mga natitira kong panahon sa PU pag-comply with the subjects, ipasa lahat yun, naging active ako sa kata, doing coverages, sulat ng mga storya. Nung time na nasa kata ko, doon ako mas na-expose, na-immerse sa maraming siguro isa na doon, yung time na merong red guy yung Sumifo, which yung mga manggagawa galing sa Davao region. So, sila nga merong unfair labor practices na nangyayari doon sa. So, nakadaupang palag po ng magawa ngayon. At the same time, nakita ko rin yung hirap na dinaranas nila habang sila ay nananawagan sa doon. Sana pakinggan sila. And at the same time, yun, medyo naging rin sa akin time na nasa kata. Dumating din ako sa point na naiiyak na lang ako. In a span of one day, wala akong ibang sumulat na story. Di matay, aktivista, or kaya dinakip. Ayun, basta may mga dinakip na mga aktivista, kita, ganyan. Medyo parang naubos yung energy ko that day. Nagsusulat na ako naman po. And at the same time, I was able to, and then, nung time din na yun, first time ko rin makabisita sa loob ng utak ko, wherein kausap ko si Mouch Maga at si Rex Villaflor. And then, mga parehas galing din ng PUP na nagkilalang labor lead, union leaders. Si Rex ay, ang focus naman niya is muna nasa BPO, samantalang si Mouch, of course, yung mga manggagawa, sa pagkilang kagwan,
pinunsan. Something like that. Yun yung mga first time ko. Kamusta sila? Also, masaya naman silang na yung binaon ko that time para lang makapasok sa loob ng selda. Nagdala lang ako ng peanut butter at saka ng isang tasting. So, ayan, natuwa na sila doon. At the same time, nakilala ko rin yung iba pa mga nakakulong doon sa loob ng Pagbagong Diwa since malapit sa yung kampo. And first time ko rin na mag-cover para sa akin, yung pinakamalaking pong naging coverage bilang part ng kata. First time ko mag-cover ng isang Senate hearing about naman doon sa, panukala noon na ibaba yung age ng criminal responsibility ng mga CICL. Yung mga tawag nila dati ay mga juvenile, mga bata. Ayun. So of course, the progressives, yung mga kilala natin, mga progresibo, tinututulan yung ganong klaseng panukala na ibaba mula na gawing 12 years old yung minimum age of criminal responsibility. Yan pala yung tawag ko. Basta something like that. Yun yung ito yung naranasan ko rin. And first time ko rin makapag-cover na isang malaking rally. It was about itong International Women's Day. First time kong maglakad mula Menjola hanggang makarating ka sa may Loton, sa may post office. Kung saan nandun yung mas malaking programa. Ayun, pagkarating ko ng bahay, ayun na, pagod yung pa ako. And supposedly, dapat meron pa ako isa pang coverage na pupuntahan. After that, wherein nandun naman sa isa pang part ng Luneta si Atom Araujo kasama yung Gabriel. Hindi ko na na-cover yun kasi pagod na yung pa ako at gusto ko nang umuwi. Buti na lang that time, sinuwerte ako na yung prof namin sa isa naming subject ng 4th year, hindi pumasok. So, bale, ginawa ko muna yung activity ko, yung assignment ko, pinasok. Ito na magpasa kay teacher, iwan ko lang ito. Tapos, ayun, ginawa ko yung dapat kong gawin. Buti nga, hindi siya pumasok, hindi siya nagklase. Ayun, awa ng Diyos, pumasa pa rin naman ako sa subject niya. And also, ang pinaka masasabi kong challenging, hindi ko siya may describe kung paano ko i-describe yung pag-cover ko ng student council election sa PUP. Wherein talagang intense yung naging laban. And of course, we all know na yung time na yun, malakas yung kambato ng Sumasa with no other than Miss Maya Santos. Yun yung pinaka-intense na masasabi ko naging coverage ko. Of course, yung pagbabantay ng bilangan, canvassing, hanggang sa ayun, instead na sila yung nanalo, wala. Hindi ko alam paano nangyari. Parang disqualified sila. On the last minute. Nalala ka yan. Nalala ka yan. Yes, basta ang hirap mo nun. Pati, alam mo yung tabulation ko dati, ang hirap nun na paano mo siya i-lay out. Kasi sa cellphone ko, hindi dati. Basta, medyo nakakapuyat din at the same time. So, ayun, nung dumating na yung graduation, of course, masaya na ako, masaya lahat. At the same time, masaya yung pamilya ko. Finally, may makakapagtapos na sa pamilya namin. Sa aming magpipinsan, luckily, ako pa rin yung una. Despite na nagkaroon ako ng delay ng 1 taon, natapos ko yung kolehiyo. Nung time na after ng graduation, ano na yung ginagawa mo that time? Naghahanap ko ba ng trabaho? Nagpapalit na? Or you're working na already? Time nung after graduation. Siguro, syempre, pahinga. Syempre, nung after graduation, nagbalik tayo ng mga toga. Kasi kinabukasan, nagbalik, ganyan. Siguro, yun na yung mga huling goodbye sa mga kaklase natin. Ganon. And after nun, nag-apply lang ako ng trabaho. Siguro. Mas nag-focus ako sa pag-apply ng trabaho. Mas maraming rejection, syempre, that time. And yun, fortunately naman, nakahanap ako ng trabaho by June. So, yun, nakapag-work na tayo nun. And, syempre, nag-start na trabaho, mahirap, ganyan. Siyempre, yung napasok kong trabaho, iba sa ginagawa talaga. Ganon. Ito naman yung akin. Siguro after graduation, paano ko na sana mag-stay na sana sa Batangas. Be with my grandparents. Siyempre, trinay ko maghanap ng trabaho sa amin. Try din ako sa dati kong school, mag-apply as kahit man lang senior high school teacher. Of course, wala, hindi na ako tinawagan until such time na parang napilitan ako sa sarili ko bumalik na Maynila para maghanap dito ng trabaho. Actually, ang dami kong in-applyan ng mga embassies dati pero walang tumawag sa akin.
Exactly. Masablang. Wala man nang tumawag. And nag-try din ako na mag-apply sa iba't ibang First time din, first June yun. First time ko mag-apply sa ABS-CBN as researcher that time. Unfortunately, hindi ako natanggap. Possibly dahil masyado malaki yung hindi ko sahod. Isa yun sa reason. Of course, inaano ko na. Gusto ko rin naman makapagbigay kahit pa paano. Grandparents ko as give back for all the things na ginawa nila sa sila na nagtalaga sa akin, maliit ako eh. Ngayon, medyo nahirapan ako after that. Until such time, July 2019, nagkaroon ako bigla ng trabaho pero hindi siya ganun talaga. Ang rate ko doon sa pinapasukan ko, 400 per day, mas mababa pa sa mga doon sumusweldo ko ng Insenas katapusan hindi sa sumasap. Nakatagal ako hanggang December that year. Ayun na. Nag-apply na ako ulit sa ABS at that time. Pero hindi doon sa gusto ko talagang pasukan. Ang inaano ko lang that time, siguro makapasok lang ng ABS and siguro magbilang lang ako ng buwan o taon. Doon ko na susubukan yung sarili ko that time apply as tutor. Nag-apply ako as digital support specialist nila. Kasi may sarili ding BPO company ang ABS. So, yun yung in-applyan ko. At tanggap naman ako. Pero at that time, of course, masaya naman ako doon sa sweldo ko. Kahit pa paano, nakakapag-abot ako sa grandparents ko, panggamot, at least kahit pa paano, makatulong man sa pagbili ng gamot. O kaya pwede naman pambayad ng pag-invest tubig. And until such time, dumating yung pandemic, dumating yung shutdown ng years, wala na ko ulit ng trabaho. So, ilang buwan din ako parang dumating ako sa point. Ang lungkot lang. You want to earn money, to do your best. Ang dami mo nang in-applyan online. Pero, tawagan. Nag-apply din ako dati as copywriter sa isang, I do not know kung kumpanya ba yun. Basta sa isang kumpanya, pero wala. Gabi naman. Until such time, noong October 2020, natanggap naman ako doon sa huli kong trabaho bago ako pumasok ng media para legal ako. Siguro 8 buwan din yung tinagal ko doon. Supposedly, dapat 6 months lang yun. Pero naging 8 buwan. So, after that, ipagsapalaran na ako. Nakapagsapalaran na ako. Maghanap lang ng trabaho, may ibang mapapasukan. And until such time, na sinubukan ko magpasa sa application sa dyaryo, i-report that nila. And yun, true enough. The rest is history. Kailang lipat na rin ako. After ko may isang taon sa dyaryo, nag-attend ng almost 11 months, and currently, nasa BPB na ako. Anyway, what a long journey. Ikaw naman, kumusta yung job hunting mo during that time? Kumusta yung naging job Pandemic hunting pa. mo? Oo. And at the same time, kumusta ka rin doon sa current work mo? Yung ginagawa mo? Ngayon, bago ako makakarating sa current work ko. Nung unang work ko kasi since sa Makati, more on customer service. Doon ko natutunan since yung pinasukan kong company is more on payroll and HR. So, natuto ako kung paano naglalaro yung sahod ng isang Amerikano. Isang banyaga sa US. Tas kung kada sahod ba nila ay iba, kung ano yung trabaho. Meron silang hourly employee, weekly employee, yun yung mga taong nagtatrabaho sa IT. Depende kung ano yung trabaho mo sa US. Tapos doon ko natutunan na yung mga waiter, waitress sa US na umaasa sila sa tips lang ng customer as part ng sahod nila. Ganun. Tapos doon ko natutunan na akala ko yung mga kababayan natin na syempre nagtatrabaho sa US, akala natin maganda buhay nila. Pero yung sahod nila nakamandate kung magkano yung ibibigay ng federal government nila. So, kada estado, sabihin na natin, iba-iba yung sahod. Doon ko napag-aralan yan. Tapos tax, ganyan. Yun doon And sa then, wait lang. Pero paano yung ilang oras yung trabaho of course, we cannot discuss kung magkano. I do not know if okay lang yun. Paano? pero naalala ko kasi parang ang hourly ata sa US, nakadepende kung ano yung imamandate ng federal. Oo, Tapos kada state nag-iiba siya kasi gawa na kunwari sa California, mahal. So parang tataas lang siya ng $4 siguro yung hourly. Depende talaga. Pero yung huling alaala ko ata parang $7 per hour sila. $7.93, ganun. Bale, Mababa. kung 7, of course, magkaiba yung exchange. Oo, magkaiba. Yung Tapos, time syempre, sa ngayon. oo. Tapos, doon ko rin natutunan yung mga benefits talaga nila, na bakit maganda yung benefits, kunwari sa mga healthcare system nila, ganun. Tapos, retirement system, meron silang, talaga, systematic na benefit na nag-ano din yung mga employee, mga child support, ganyan.
na talagang strong yung ano nila sa child support, lalo na yung sa mga napapabayaang mga anak. Kahit saan ka pumuntang state, hahabulin ka ng estado. Ganun sa kanila. Yun yung mga natutunan ko. Pati mga tax, grabe. Grabe sila yung magkamali ka, May penalty overcharge na. ka lang. Oh, penalty. Ganun sa kanila. Sabihin yung batas talaga nila parang napaka solid foundation. Though, syempre may mga lapses din na makikita ka. Depende lang talaga yun sa state. Kung paano nila State talaga. pinapatupad. Oo. Ayun, nung una naman masaya, pero syempre nakaka-exhaust. Kasi syempre, bukod sa kakausap ka sa mga kliyente, payroll, ganun. So, mapapaisip ka kung nasa tamang lugar ka ba. Ganun. And then, tumagal lang siguro akong mga 9 months. Kasi before pandemic yun, nag-resign ako February 2020, sabihin natin. Tapos March, di ba yung pandemic? That time sa Makati noon, grabe yung higit na gawa ng lahat ng mga tao, naka-face mask na. Tapos grabe na yung stigma pag inuubo ka na, ay, COVID na yun. Ganun. Tapos, yun din, nung time na yun, plano ko sana mag-masteral na that time. Pero, yun nga, dahil ka pumasok si pandemic, di tayo natuloy. Pornada. Tapos March 2020, kasagsagan ng lockdown. Wala akong trabaho. So, sa bahay lang, ganun. Tapos, syempre, parang tinatamad ka or minsan parang nababagot ka kasi wala kang ginagawa, ganyan. Pero, that time, pandemic, siguro dito sa bahay, nag-focus na lang kami magtinda lang muna ng mga almusal. Kasi nga, syempre, may mga lugar na lockdown. Parang yun na lang yung parang kikitain. Mababa man yung kita, pero at least nakaka-survive. Yun na lang yung way namin. Tapos, around September, nakahanap ako ng trabaho. Pero dahil yung pinasukan kong trabaho ay nagfo-focus sila sa licensure exam. So, banded ka ng pera, tapos parang ano din, ng oras na kailangan mapasa mo yung exam. That time, di ko napasa yung exam. So, kailangan kong umalis. So, parang tumagal lang din ako ng mga 1 year. Kasi yung license nila ay napakahigpit dahil sa US nang gagaling din. So, wala akong trabahong local. More on panggabi talaga. And then, tsaka ako napagpad February 2021 dito sa pinapasok ako sa Pasig. And flexible naman yung schedule since ngayon, currently sa work ko ay parang sa isang week, once a week lang yung on-site. Pero, syempre, kahit sabi mong flexible yung schedule, yung sahod, di ganun ka, talaga, kalaki. So, unti lang yung nai-increase. So, ay ngayon, parang sa ngayon ay, nakapagpasa na ka resignation sa kanila last month. So, nag-render na lang ako. So, may And, lilipat ka na. yes, sa nilipatan ko, medyo din siya, career progression din, tsaka related din sa course ko. So, Oo. parang masaya naman, win-win naman. And, syempre, yung katawan natin, dahil nga puro Papagod panggabi, yan. di na kinakaya din. So, ayun, mas inano ko yung pang umaga. So, mararanasan ko na rin yung Tulog rush sa gabi. hour, Oo. tulog din sa gabi, ganun. Kasi di din healthy, lalo na sa mga nagtatrabaho sa BPO, yung ganung setup din. Oo. Saka anong tawag dito? Di ba katanong ko kanina? Paano yung sweldohan din ng mga, halimbawa, isang beses lang sa isang linggo trabaho? Paano yung ilang hours ba sila nagtatrabaho? Kailangan ba nila Oo, yung mga nagtatrabaho ng isang linggo lang isang beses sa isang linggo. Di ba may Sa nabanggit ka sitwasyon na namin, weekly? weekly employee. Ano yon, parang same din sila sa arawan. Parang 40 hours dapat kada week, ganun yung mabuno nila sa trabaho. Kung ba sa Parang 8 hours weekly, per day. di ba ang weekly is Depende talaga. isang beses sa isang linggo lang ang pasok? Tama? Hindi, araw-araw din sila, pero yung sahod nila Ah, parang weekly. weekly yung Weekly yung rate. sahod. Okay. Weekly rate, gano'n. Okay, parang Weekly pala. rate, gano'n. Pa pala Sa yan. US kasi parang din sila. Depende. Hindi sila kinsenas katapusan mo. Oo, may mga gano'n. May May mga ganun pa rin. kinsenas. May ganun pa rin. Pero depende talaga yun sa Depende sa setup kanila. din ng mga Oo, ganun. So with that, ano kaya? Siguro kung nasa PUP ka pa, ano pa yung mga dapat sanang gusto mong gawin? Kung nasa PUP pa ako, ngayon, sabagay, nasa PUP pa rin naman ako kasi nagmamasteral ako. Pero siguro ngayong nagmamasteral ako, tas syempre, madami ako natututunan din, kahit din naman wala naman nagbago sa PUP kumbaga. Siguro may mga building lang na Dinig ba? giniba lalo na yung sa North Wing, tapos Oo. yung mga Ilagun, umasenso na rin, medyo naging student space na rin siya para sa lahat. So, minsan nakakatambay din kami, though nasa Hasmin. Kailan ba yun? Last year ata. Last year nung
magkaroon niyo ako ng alumni ID. Of course, di ba parang planong gawing 10 story yung main building. Parang iniisa-isa nila. So, paano kaya doon? Di ba may mga nababasa kasi ako sa comments sa social media na tawag dito, na umaasa ang PUP ngayon sa genset kasi brown out. Walang kuryente. Oo, wala talagang kuryente. Pero ano yun, parang umaasa ngayon sila sa generator. Kasi, And kasi di ko alam kung may nasira daw bang linya ng kuryente that time sa North Wing. Kasi isa din siyang issue sa kolehiyo sa College of Science dati, lalo na sa yung office sa gitna kasi yung internet na nakakonekta din dun sa North Wing nung giniba, grabe, di na isalba din. So, ayun din wala issue. ng kuryente. So, kaya umaasa ang PUP ngayon sa genset ay dahil doon sa naging demolition ng North Wing. Yep. Bale, ang main campus lang yung nakaganon, naka-genset. Kasi si COC naman, SEA, tapos kami sa grad school, hiwalay kami. Oo. Sa main campus lang talaga kawawa. Yun lang yung medyo Kasi si North Wing kasi parang, di ko alam, parang sa kanya yata yung buong power supply. Parang may floor na power supply. As in sa North Wing lang ang sila lang may kuryente. Di ako sure, pero parang may part kasi 'di ba sa North Wing ata na parang may power supply something. Di ko na maalala. Siguro pag bumisita ako doon. Pero sa ngayon nung bumisita ako, medyo yun, on the process pa rin yung ongoing pa rin yung construction. Parang tapos. And nakakailang story na kaya sila. Kaya nga eh. Huling bisita ko ata parang siguro pa lang yun, first floor. Matagal siya. Parang first floor, second floor. Matagal siya kasi parang isasagad siya sa may dating Freedom Plaza ba yun? Sa Freedom Park, oo. Sa Freedom Park. Sinagad nila doon yung building. Kaya parang katapat na niya yung bahay ni Mabini. Kasi parang ang design ata is parang yung taas ng first to second floor, kung i-compare natin doon sa lumang design, ganun siya kataas yung hagdan para makaakyat ka doon. Parang para siyang lakas basta yung mga plaza-plaza ganun yung pegda na may yun yung itsura ng lumang yun yung itsura ng bagong design ngayon. Tapos di ba parang 10 story na siya instead of 5. Medyo struggle din kung paano yung din. Kasi hindi ko alam kung saan floor na Tsaka kung saan din mapupunta yung kolehiyo din namin. Kasi syempre, 6th floor kami before. Sa ngayon, paano ng College of Science? Saan sila nag-opisina? Tsaka saan din nag-opisina? Ngayon, sa 6th floor pa rin, sa gitna. Syempre, yung ngayong bagong dean si Ma'am Alvarez, dating head din ng laboratory before sa CS. Nung time namin. Dali, doon pa rin yung office ng College of Science. And then, yung classroom, saan nagdaan? Sa classroom, nakikishare sila sa East Wing, yung TSChem ata. Depende, parang nakikishare ngayon sila ng mga classroom or nakaayos. Kasi diba, sa North Wing, bukod sa College of Science, meron din yung sa accountancy, sa 5th floor, CBA, and then yung EDUC pa. Kasi mga offices, di ba, sa ibang floor? Oo, second floor, puro offices na yun. So, bali, parang nakikishare sila sa ibang mga classroom. Kasi huling naalala ko ay dumating na sa point na nakishare sila din sa, SEA. Nakikiroom sila sa SEA. Ganon. Tapos minsan depende sa kung saan, sa ND. Sa dietetic, sa likod ng chapel. Pero yung minsan nakikita ko mga prof ko yun, sa East Wing, inaayos na lang talaga nila yung situation ngayon. Parang naalala ko ngayon ng CSI, parang hybrid sila. So may online class. May online class pa rin. So with that, thank you Nina for and also I would like to thank Ate Monica for joining. Naalala ko, kayo yung mga first guests ko nung time na nag-start ang Kwentuhan Ganto. I think kaya magkasunod kong naging guest during that time. Episode 1 at episode 2. Ayun. Anyway, thank you so much Nina and Ate Monica for joining us on this special episode. Happy anniversary sa ating Sintang Paaralan. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,